Today is a special day because we call it White Sunday. Anong gitawag ito White Sunday? Because we encourage ourselves to usually wear white clothes during first Sunday of the month because we are believing what the scripture said that those who wear white are victorious people. No? Sila nga nagabiste o maputi, mga tao nga madaugon sa kinabuhi. Do you believe that? Yeah, madaugon ta. In the first place, pagkatao pa lang nato, madaugon na tadaan. And God wants that victorious life to be experienced by everyone, every day of our lives until Jesus comes. Amen? So today is a special celebration remembering the goodness of God when Jesus has surrendered His life on the cross of Calvary aron itahan ang iyang kinabuhi, aron bayaran ang atong mga kalapasan. Aron kita nga sa sinugdanan wala untay paglaom tungod kay kita makasasala, gikaloy-an ta sa Dios. Sa dihang iyang gipadala iyang bugtong anak aron mamatay sa cross, aron pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, kita nakabaton o kapasaylohan sa atong mga sala. Amen? Nga tungod kay pinasaylo na ta, doon na tayo paghandom nga usaw niya kaadlaw atong sination ang kinabuhing dayon nga saad sa Dios kat niadtong mga tao nga dunay Kristo sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. Na ba ang Ginoong Hesus nagpuyo sa atong mga kinabuhi? Hallelujah. Bulahan kay igsoon. Amen. So karong buntag natay daghang mga buhaton kaya atong ikonsumo ang atong panahon sa paagi gyud nga magamit nato kini nga mapuslanon kaayo aron daghan ta og maabtan no sa ato ang tigom karong adlaw. So ato ta sa mga pulong sa Ginoo nga may atong pamalandungan karong tibok semana. Inana ba ta kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo? Ato ni siyang tangagon, ato siyang balunon sa tibok semana unya kanunay atong labason sa atong una-una og panumduman aron ang pulong sa Dios may magiya kanato. Amen? Kisay na dinhi nagtuo ka nga sa matag pulong nga ginahatag sa Dios kanato mga paagi kini aron mapahitabo ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Kisay nagtuwa na. Ha? Muna ang pulong sa Dios doon na siya gahom nga pwede muusab sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Kung kini atong tipigan, unya atong tinguhaon sa kanunay nga mo'y mag-direct, mo'y mag-una sa atong matag sa kinabuhi. Amen? Hallelujah. Muna nga, every time as I stand in this pulpit, it is always been my desire to really share the Word of God. Not the lives of people, not any situation, but the Word of God. Amen. Kaya kung doon na may mas importante kaayo, nga atong madawatan ang pulong gyud sa Dios. Amen? Hallelujah. So, if you have a Bible, please open with me to Romans chapter 8. Romans chapter 8. Akong ihatagdaan ang atong tema, mintras din ako makalimtan. So, ang atong isgutan karong buntag is in a form of question. So, pangutana, ang atong isgutan nga tema karong buntag. Where is your mind set? Where is your mind set? So we are still in the series of having focus in life. So wa pa ko mahuman ani nga mga issue tungod kay akong nasabtan pag-ayo nga usa di ay sa butang nga makatabang nato nga makaanig yun ta og dagkong mga butang karong 2024 is having not only a focus but having a mind set in the will of God. Kung ikaw ba ko dunay panghuna-huna nga nakaangkla, nakahaom gayud sa katuyuan sa Ginoo o sa kini sa paagi nga ang atong kinabuhi ihandos sa Ginoo ngadto sa dagaya nga pag-ani sa mga nindot nga butang nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. At kisay nagtuo
nga ang Ginoo nag-andam og nindot nga mga butang para kanimo. Amen. He is a good God. He is a good God. His desire is always for our good. Mao na ang pangandoy kanunay sa Ginoo that every day you receive His goodness. Amen. Every day God wants us to receive good things from Him. Pero kung ang atong hunahuna dili haom sa katuyuan sa Ginoo, muna siya'y bara. Mo bara kini. And many people, and sometimes Christian is not exempted. Daghang mga Kristiyano usay up and down ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, usay makusog, usay mawala pod, usay malanay, usay ano bitaw? Taw-taw makita na pod nimo, uy nalagi ka brad, uy nalagi ka sis. Kay murag ni action pod siya buylo, unya taw-taw pagligid sa mga kahimtang sa kinabuhi, tingala ka uy asa naman to si Kuan? Ano naman to si Kuan? Mura na magnaunsa, sa una murag kinsa karon naunsa na. Ano bitaw? Gina-joke na to na pero usay it happens. Not only to people who never know God, but even Christians sometimes experience these things. Muna nga, usa sa susi, aron kita, padayon good nga, mag-improve sa atong relasyon nga na sa Ginoo, kinahanglan, kabaluta, asa nakatumbok ang atong panghunahuna. So muna nga atong tema, where your mind set. Ana. So my objective today, our objective, ang atong goal, ang atong tumong karong adlaw in this special study is to allow the mind of the master be the master of our mind. You like that? So ang atong rumbo sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karong buntaga is to allow. Kita mo sigit, allow. Say it again, allow. So our objective is to allow the mind of the master. Kisay master? Si Jesus. Kita mo sige, Jesus. So si Jesus ang master. So ang atong objective, ang atong goal karong buntag is to allow the mind of the master to be the master of our mind. It's very important. When we allow the mind of the master to be the master of our mind, we will succeed in this life. Amen? So let us read our scripture. Romans chapter 8, magsugot na sa verse 5. Ingon din NIV daw ang ibutang palihog. Kay na ako'y giganahan kay nga mga word dinhi. Nga diri po na ako gikuha ang atong tema karong buntag. NIV. Verse 5, ingon niya, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. So sila nga nagkinabuhi nga unodnon, ang ilang hunahuna nakasintro sa mga unodnong butang. Manay ang giingon. But those who live in accordance with the Spirit, the Holy Spirit of God, have their minds set on what the Spirit desires. Kini lang nga verse, baka hibalo na tadaan. Kung nato eksaminon itong sarili, ikaw o ako mismo masayod na ta kung asa nakapunting ang atong hunahuna. Kung unsa ang atong gitinguha. Kada adlaw. Unsa ang imong gitinguha kada adlaw. Ingon niya dinhi, kung ang imong tinguha, mga butang lang nga unodnon, ang imong utok, nakasintro lang anang mga butanga. Pero, kung ang imong tinguha, matag adlaw, mga butang nga langitnon, mga butang nga gigiyahan sa Espiritu Santo, ang imong hunahuna, nakapuntirya diha. So akong pangutana, asa, where your mind set? So asa ang imong hunahuna karon, nakapuntirya. Ingon niya sa verse 6, the mind governed by the flesh is death. So ang una-una, nagigamhan sa unod, kamatayon. But the mind governed by the Spirit of God is life and peace.
Verse 7, the mind governed by the flesh is hostile. Hostile. Ato na isgutan pag-ayon niya. Hostile to God. It does not submit to God's law. Ano na yung meaning? So ang hostile di ay, nga klaseng panguna-una, kaaway siya sa Diyos. Kay dili man nimo sunod sa Diyos. Muna yun niya. It does not submit to God's law. Meaning God's word. God's word is the law of God. So a hostile mind is an enemy of God because this hostile mind can never obey the law of God, nor can it do so. So diligid siya. Verse 8, but those who are in the realm of the flesh cannot please God. This is the word of the Lord. Psychology defines mindset as a set of beliefs we have about ourselves. So according to the world, according to psychology, ang mindset, ingon niya, mao ni siya ang set, mao ni siya ang kahimtang sa tinuuhan, kalabot sa atong kaugalingon. Ang kitang mga tao, as we grow in this life, daghan nato, influensyado ta sa mga butang sa kalibutan. Whether we agree or not, inana kay diri ba ta sa kalibutan nagdako, wala mata sa planet. Unsa, niya ta diri. So ang urog sa kalibutan, without us knowing, mo'y got-train sa ato for many long years. Muna daghan sa atong mga panlantaw sa kinabuhi, na-absorb nato sa urog sa kalibutan. Mao ang Bible sa Romans chapter 12, gapahinomdom sa ato si Apostle Paul, ayaw gyud mo pagpahaom sa inyong pagkinabuhi, sumala sa urog sa kalibutan. No? Kay bisan kita nagpuyo diri sa kalibutan, dili kita iya sa kalibutan, iya kita sa Dios. Amen? Hallelujah. Mao na nga ang psychology nagingon nga kining mindset is a set of beliefs about ourselves. Doon na tayo daghang mga panghuna-huna o gituuhan kayod. Hangtod karon sa ito kasi inani manggugko, kay kami, nagdako mi nga inani po dinani. Unya, nakabuilt na sa atong system, sa atong mentalidad. Nga inani rako, inani jug ko, muna ako sa puton ko, ako yun no, basta inani jug ko. Bitaw? Those are beliefs that we receive from the world. Hallelujah. Muna nga, kini nga mga beliefs, kini nga mindset, ga-influensya sa atong panghuna-huna. This kind of mindset influence our way of thinking, how we feel, and even how we behave in any given situation. Ang mindset is a set of beliefs that we receive from this world nga ga-influensya sa atong dagan sa huna-huna. Bisan sa atong mga pagbati, ga-influensya ni siya. Bisan sa atong behavior. Every time we face any situation allowed by God. Medyo malangan ko gamay lang ani ha. Kaya gusto na ko makita na itong senaryo. Pero, in our reading today, Paul was not talking about a mindset as something we have, but a mindset as something we do. Akong usbon para maklaro kaayo. Ang mindset, according to psychology, is a set of beliefs that we receive regarding ourselves. Muna nga, daghan nato na atay mga mindset. Ang atong mindset na siya sa mga butang atong nadawatan. Usually,
mga principle nga gikan sa kalibutan. Okay? Unya kining mga prinsipyo nga atong na-absorb as we grow, mo ni siya ka-impluensya sa atong batasan, sa atong pagbati, ug sa atong panlantaw sa kinabuhi. Pero dili ni mao ang gisgutan ni Pablo sa atong binasa. Because the mindset that Paul is talking here is not the kind of mindset that we receive around us, but the kind of mindset that Apostle Paul wants us to do. A mindset that honors God. Amen. Hallelujah. Kaya, ang tanong, where is your mind set? Para bang ang ibig sabihin, where your mind is directed, where you direct your mind, where your mind is focused. Yan. Where your mind is aimed. Where your mind concentrates. Mao ang pangutana. Where your mind set. Where your mind set. Meaning, asa nimo ginarumbo. Asa nimo ginatutok. Asa nimo ginahandos ang imong hunahuna. Asa. Huh? This is very important question for us that we need to personally ask ourselves if we want greater harvest for this year 2024. So kung ikaw ako, nangandoy ta, og dagkong mga butang, nindot nga mga butang, nga atong masinati, karong tuiga 2024, kinahanglan pangutanahon nato nga ato kagulingon, asa nakarumbo ang imong hunahuna. Amen? Now listen, a mindset is a direction of our thinking. Let me say it again. A mindset is a direction of our thinking that determines our life's end result. Ang mindset di ay, mao ni siya ang direksyon sa atong panghuna-huna nga mo'y magdetermina sa resulta unya nga atong masinati sa unahan. Hallelujah. That's why our success or failure in life is determined by what we choose to control our thoughts. Ang atong kalampusan o kapildihan, aning kinabuhia, mag-agad kung unsay gitugutan nato nga magkontrola sa atong pangunahuna. Mao ning giasoy ni Paul dinhi. So ang gipresent ni Paul dinhi is the kind of mindset that we need to do, not the kind of mindset that we receive from the things around us. Are you following? That's why Paul was telling us that there are two kinds of mindset that affects our everyday choices, a fleshly mindset and a spiritual mindset. So dinhi sa atong gibasa, si Pablo hayag kaayo nga nagtudlo sa ato nga duha lang ka klase ang panghuna-huna. Either a fleshly mindset. So, ang translation, ang tawag niya carnal. Carnal. Ang carnal mo nga term has something to do with sexual desires. Muna siyang carnal. When nagigamit ako nga word is fleshly. It has something to do with temporary things. It has something to do with material things. Nga kanunay ginarumbo sa unahuna sa tao. At tungod sa rumbo siyang unahuna, sa mga butang lang, nga muabot unya, mahanaw ra, maunang dili niya masinati ang dagkong butang nga giandam sa Ginoo. Kaya ngayang utok, nakatarget kanunay sa mga butang nga lumalabay ra. Dili sa mga butang nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Maunang careful si Paul nga nag-expound aning puntuha, aron ikaw ako nga makadawat ani nga pagpadayag, makatabang
pagpahinumdum sa ato, asa nato angay ipuntirya ang atong panghunahuna. Aron, nindot nga mga butang ang atong masinati sa kinabuhi. Amen? Amen? Are you ready to receive it? Okay, listen carefully. Duha ka klaseng mindset ang gidisclose, gihukad ni Paul dinhi. Fleshly mindset and spiritually mindset. So duha sila ato isgutan. Una, ang fleshly mindset. Ingon siya sa verse 5, ibalik palihog ang NIV nga verse 5. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Sila nga nagkinabuhi sa unod-non nga panghuna-huna. Nagapunting sa ilang hunahuna sa mga butang nga ginapangandoy sa iyang unod. Okay. Ingon siya sa verse 6, ang bako na to ang verse 6, ingon siya, the mind governed by the flesh. What does it mean? When the Bible said, the mind governed by the flesh, this is about having the mind set on what our flesh desires. Unsay ingon niya, it leads to death. So kung ang atong una-una, unod-nun ra, resulta na kamatayon. Dili siguro diha physical, pero kamatayon sa material, kamatayon sa paglaom, kamatayon sa atong gihandom nga kalampusan, kamatayon sa atong mga damgo, ano bitaw? Kung ang atong una-una nakapuntirya sa mga unod-nun lang nga mga butang, mo resulta kini kamatayon. Hallelujah. Mo ni ingon sa verse 5 and verse 6. So, fleshly minded is someone who claim Jesus as their Savior but not as their Lord. Think about that. A fleshly minded person is someone who claim that he believes in Jesus as Savior, but not as Lord. It is because they are still chasing after the things of the world. Ang tao nga gidumalaan sa unod-non nga panghuna-huna, ang iyang kinabuhi, gaangkon siya, nga gatuo siya kang Kristo. Kaya lang, dili niya Ginoo si Kristo. Pag mangyong ta Ginoo, siya ang Lord, siya ang Master. If Jesus is the master of our thought, if Jesus is the master of our mind, all we can think about are the things that Jesus wants. Amen. Muna nga, kung nagatong una-una, igo lang ta nakailangan si Jesus, Savior, pero dili na to siya Lord sa atong kinabuhi, maunang gaapasta kanunay sa mga yutanong mga butang, gaapasta kanunay sa mga material nga mga butang, gaapasta kanunay sa mga karnal nga mga butang. Kay kung Lord si Jesus, ang iyahang desire, maopoy atong desire. Amen. If the mind of the master be the master of our mind, he will always lead our thinking to the things that honors him. Amen. Amen. Now let us be sensitive about this because kini siya nga problema o kahimtang wala lang ni nahitabo sa mga tao nga di Diyos noon. Bisan Kristohanon ka struggle ani nga issue about the lordship of Jesus Christ. Because many Christians, ginapili lang niya
asa si Jesus Lord. Si Jesus Lord na muna kay siya man ang apong manluluwas. Pero sa iyang money, si Jesus dili ang Lord. Siya gyapon ang magbuot sa iyang money. Nga mailahanin mo na, if a person never surrender, never return a tithe to honor God. Ana, di ko interes sa imong tithe. Pero, kana manggod ang hinungdan nga nung magbaguod ang dagan sa atong kinabuhi, kung dili haom ang atong panghuna-huna, sumala sa panghuna-huna sa Diyos. That's why, fleshly-minded people are always chasing material things. And that's the reason why many people suffers hardship and struggles in life unnecessarily. It is because they allow their minds to be controlled by a sinful nature that leads to death. Muna nga, daghang mga tao, dili makasulbong, dili makalahos, dili mo improve ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Dili mo improve, wala ka grow ang iyang relationship sa Ginoo. Ngano? Tungod kay, kining mga tawhana, ang ilang huna-huna, kontrolado sa makasasala nga kinayahan. Nga mo'y muhandos kanila ngadto sa kamatayon sa ilang damgo, kamatayon sa ilang pangandoy sa kinabuhi. Naay mga tao nga galisod sila sa mga butang nga dapat dili nila masinatian. Naay mga tao nga grabe gyud ang ilang problema nga dapat dili na nila masinatian. Tungod lagi kay ilang utok nakahaom lang, nakapunting lang sa paggukod sa mga butang nga lumalabay ra, dili sa mga butang nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Hallelujah! Listen, a fleshly minded desires the things that are in opposition to the will of God. Muna ingon sa verse 7, ibutang palihog. Tanawa ingon sa verse 7. For the sinful nature is always, notice the word always. Dili usahay lang. Always. Ingon siya, for the sinful nature is always hostile to God. For what reason? Because, ingon din niyo, it never did obey God's laws. And it will never will. Yeah. NIV, always it never did. Okay. NFT. Ginabali-bali na ko ang mga ginagamit na scripture kay usay dito, gwapo pagkasulti, diri sa pikas, ana bitaw. So, ana usahay ang ato mga scripture. Pero nga itong tumong ani, para hayag sa ato ang pagsabot. Unsa gyud ang katuyuan sa Dios para sa atong kinabuhi. Amen. Palakpaki palihog si Lord. So yun din sa verse 7, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws and it will never will. It never will. Nganong inani ang utok na nakapunting lang sa mga butang? Nganong gitawag siya enemy of God? Because this fleshly mindset believes that fleshly concern give personal pleasure, it gives personal satisfaction, and personal fulfillment. That's why their minds are always set, their mind always move or revolve around temporary things that will one day pass away. Tungod lagi kay kining mga tawhana, gahuna-huna sila, nga kining mga unudnon nga mga pangandoy, including money, makalipay ni, makatagbaw kini, makalingaw kini. Mga butang nga yutanon, mga butang nga kalibutanon, mga butang nga unudnon,
nindot kini, makatagbaw kini. Mao na ang iyang gituuhan. Mao na ang iyang una-una, diha lang gatuyok-tuyok anang mga butanga. Kay iyang gituuhan, nga mo ni ang source sa akong enjoyment sa kinabuhi, mo ni ang source sa akong kalipay sa kinabuhi, mo ni ang source sa fulfillment sa akong kinabuhi. Mo na kining mga tawhana nga gitawag og fleshly minded people, gatuyok-tuyok ang ilang panlantaw sa kinabuhi para lang anang mga butanga nga ilang gituuan makalipay sa ilaha. Pero ingon dinhi, minapagayo. When our minds are controlled by fleshly desires, it shuts the door of God's move upon our lives. Pag ang atong utok, nakapuntirya lang sa mga butang, sa mga unod-nun nga mga butang, mupasirado kini sa lihok sa Diyos sa atong kinabuhi. Nakapaniid ba mo? Nga kung ang atong huna-huna, puno na kayo sa internet, puno na kayo sa mga huna-huna sa trabaho ra, huna-huna sa unsay maayo, ano bitaw? Kung inaana lang pirmi ang nasa atong huna-huna, it will shut the door of God's move upon our life. Mo nang sa atong pagpadayon, pag-abante, kunuhay ng alagad ta sa Ginoo, mabati na to inside of us that there is really something that we really desire for. Naagyo tayo ginapangandoy ba nga, libog tag unsa man, unsa man gid akong gusto. Hasta kita maglibog tag unsay atong gusto. Lagi kay troubled, wala maplastar ang atong hunahuna. Kay lagi, ang atong hunahuna, wala nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga ko ng atong una-una, kontrolado sa mga butang nga atong gituuhan nga makalipay nato, it will shut the door of God's move upon our lives. Mo na matingala ta nga, murag laay man gyud ang kinabuhi. Unya nga atong pag-alagad sa Ginoo bisan ang pag-ani sa tigom, murag tungason kaayo. Para sa uban, murag wala man diri pastor nang imong giwalihan. Lagi. Kaya kini mga faithful magining niya ba? Pero at least for us to understand what fleshly mindset is all about. Ang mind magud nga control sa unod. Ang tawag sa Bible, sinful nature, mo yung nag-control sa iyang mind. Ang iyang una-una gyud, gatura nakadirekta sa mga butang nga makalipay sa iya. Unya tungod kay gagukod siya ang mga butang nga, muna siyang nakasirado sa lihok sa Diyos sa iyang kinabuhi. Muna makita nimo na yung mga Kristiyano nga walay power. Na yung mga Kristiyano nga, mailang siya kung hayahay ang sitwasyon, pero pag abot nga naay challenges, di siya kabaloon sa buhaton. Dili siya kalma, matarantar din siya. Ano bitaw? Magkapuliki din siya. Tungod kay dili kontrolado sa Diyos ang iyang kinabuhi. Kay iyang una-una nakapuntirya lang sa mga material nga mga butang. Atong timanaan, when our mind is controlled by sinful nature, kung sa pag-ilang ang kontrolado sa sinful nature atong mind, kung ang atong una-una gaapas kanunay sa mga butang nga makalingaw sa ato, makalipay sa ato, ano bitaw? Ato. Unya, di makalingaw sa Ginoo, mutabon ka na siya sa lihok sa Diyos sa atong kinabuhi. That's why, if we want to experience a lively move of God upon our lives, we need to set our mind on the things above. Ato na i-discuss pag-ayon niya as we go along. Mauna nga, ang Bible, nagtawag sa iyaha og sinful nature. Ibalik ko number 7, palihog. Kung sa ingon sa verse 7, the sinful mind is hostile to God, it does not submit to God's law, nor can it do so. Hallelujah. Hostile, kasi pagbasa ni, pag may hostile to God, it is about in opposition
to God's character and against the rule of God's kingdom. Muna siyang hostile. Description sa word nga hostile. Ang tao nga ngayutanon lang ang iyang tumbok sa iyang panguna-una, kini nga tao gaupos siya sa will ni God. Ang iyang lihok in opposition to the will of God. Ang iyang character is in opposition to the will of God. Ang iyang attitude, ang iyang behavior is hostile to God, in opposition to the will of God. Oh, hallelujah. Muna siyang hostile. No wonder, without God's control over our mindset, nothing remains but evil thoughts. Evil thoughts. Oh, muna siya. Kung walay control sa gahom sa Ginoo ang atong pangutok, ang atong panguna-una, ang naalang diha, demonic. Oh, fleshly. Moray na diha. But if our mind is control of the Holy Spirit of God, ang naa din ha, mga butang nga kahimut-anan sa Diyos. Hallelujah. Without the light of God that lighten up the mindset of a person, nothing remains but totally darkness. Pag ang utok sa usa ka tawo dili madamagan, dili madanagan, dili mahayagan ba? Pag ang utok sa tao dili mahayagan sa kahayag sa Dios, walay mabilin diha gawas sa kangit-ngitra. Kangit-ngitra. Pag dili madanagan sa kahayag ni Kristo Jesus. That's why when Jesus becomes our Savior and Lord, the Holy Spirit will always allow the light of God shines upon our mind that will give us good idea, good desires, good longings, good dreams that is not in opposition to the will of God. Amen? Hallelujah. Napamino pa kayo, ani. When there is a loss of God's control over our mindset, there is a loss of life's sustaining power. Pag mukibra gani ang control sa Diyos sa atong panguna-una, mukibra ang muhatag o kagahom sa atong kinabuhi. Muna nga, dali kayo ang tentasyon muabot sa kinabuhi sa usa ka tawo kung gakibra ang control ni God sa iyang una-una. Kaya bisan unsar may maabutan ang una-una. Pagkulang ang control sa Diyos sa utok anang tawhana, manglugsot diha ang mga dili mao nga panguna-una sa kinabuhi. That's why when there is a loss of God's control, there is a loss of life-sustaining power. That's why if we want to have greater spiritual energy, let us become more spiritually minded. Walay ni amin. Dili siguro maayo pagkarain. Ang utok nga makulangan sa lihok sa Dios bisag unsang manggawas nga ideya diha nga gababag, gaupos sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga, kung mawala, makulangan ang lihok sa Diyos sa atong panguna-una, makulangan taog spiritual energy. Oh, walay kusog ang atong pagpangalagad. Dali mapukling. Oh, dali ta matintal, dali ta mahog sa pagpakasala. Pero, kung ang gahom sa Diyos, galukop sa atong unang-una, ang gahom sa Diyos, gadirect, siya ga-guide, siya ang ga-aim, siya ang ga-tultol sa atong panguna-una, ay, dili ta makulangan sa gahom sa Ginoo. That will sustain us whatever situation we are facing for. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, na yung mga challenges nga gaabot sa atong kinabuhi. Every day. I do not know with you, but ako personally, I have so many challenges. Every day.
Na mga challenge nga gabot sa kuha. Mo nang, yung ko, kung makulangan ko sa lihok sa Ginoo sa akong panguna-una, posible madani ko sa ubang mga butang. Gawas sa katuyuan sa Diyos sa akong kinabuhi. No. Kagitang mga tao, usarigid ka anak, mawala din ta sa pag-alagad sa Ginoo. Oh. Muna nga, ang atong, ginaingon na ito kanunay ba nga, we are what we are because of the grace of God. We have what we have because of the grace of God. Munang, ang tao nakasabot sa grasya sa Ginoo, wala siya ikapanganti. Ako, tanawa ko, perting haura na nako, kana mga ministry niya, wala na. Kabulo mo, niya ta dinitungod sa grasya sa Ginoo. Niya ta diri, kining mga naangkon nato, grasya ni sa Ginoo. Ano bitaw? Na kung kana ang nasa tunguna-una, dili ta mo sugot ka kining una-una, gamhan sa mga ordinaryong butang. Amen? Gusto nato nga lukpo na nga tunguna-una sa pagkontrol sa Ginoo. Kay kung dili manggod, kontrolado sa Dios ang atong una-una, mahimutang kaaway sa plano sa Dios para sa atong kaugalingon. And this is what many Christians never realize. Dangang Kristiyano, wala kayo kadakop ani. Ngang nakababag di ay sa katumanan sa daghan atong mga damgo. Kana na pong atong una-una. Kay gitugutan nato nga unod-nun nga mga panlantaw na adiha. Are you listening? Medyo murag stricto kayo, no? Mauna kasi David, sa iyang sinulat, Salmo 34, ato paminaw si David. Verse 9, Psalms 34 verse 9. Ang NLT daw ibutang. Ingon niya, fear the Lord, you, His godly people. Kagisay na diri, moangkod ka nga Diyos nun ka. Hinayag yun na, murag alanganin ko, ambot pastoroy, Diyos nun magyod ko. Ano, amen. Ano ba? Kisay na diri nagtuo ka nga Diyos nun ka. Ay, arang-arang na, murag katunga na. Di ba na yung mga pangutana usay mo tulon sa taglaway o na mo tubag? Kay kabalo mo sa atong utok. Tama no? No? So, ingon ni David, fear the Lord, kisay yung gisuguan those who are godly people. Because we believe we are godly. So, we are godly. Why? We are here. Kung dili ta Diyos noon, wata dire. Naligo na tagdagat. Tuwara ta sa sabungan. Pero gipili na ito nga muan nita dire sa tigom, sa katawan sa Diyos, kay Diyos noon man ta. Ingnay mo katapat, congratulations kay Diyos noon ka. Amen. Kisay Diyos noon dire. Tanaw mo lagi. Anaon dire ay. Yung say, di ta mo tuo ba nga Diyos nun ta? Amen? Tuuhan na to nga Diyos nun ta mga brad, mga sis. Kaya kung dili pa lang, wala ta diri ba? Tama ba? Pwede man na ito ikambyo. Kining tigom ngay nani. Pag dili yun mulihok ang Ginoo sa atong utok, ikambyo na ito ni laag. Kay sa laag, malingaw man ang atong unod. Malingaw atong mata. Malingaw atong pagbati. Ay, kalami din ni. Ano, di ba no? Pero tungkol kay gigamhan ka sa master ni ata diri. And David said, through the power of the Holy Spirit, ingon ni David, fear the Lord. Fear means honor God. Make God happy. Please the Lord. Muna siyang fear. Fear the Lord. You is godly people. For those, nganong gusto ni David, nagyutay kahadlok sa Ginoo. Kaya nga siya, because for those who fear Him will have
Dili siya few things, dili siya few. Notice the word all. All. Dili taligsik lang ang para sa imo. Dili tagidyot lang, dili pinupino lang. Ang para sa imo, all. All that you need. Uy, naaraman di ay na. Kasimple na di ay. Ang ideya ni David, if God controls your mind, nothing in this life you will miss. You will have all you need. Muna ang ideya ni David. Tanawang verse 10. Kaya ang iyang obserbasyon ni David, inani manggod, even strong young lions sometimes go hungry. Kini figurative ni. Nga gamit ni David nga example. Mura sa ringon ba? Bisan ka tong mga Kristiyano pa, nga bold kayo. Naagyapon sila yung masinatian. Nadili nindot kayo. Pero ingon siya, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Hallelujah! Walay nindot ka mga butang nga mo saylo sa imuha. Muabot gid sila sa imuha. Tungod kay kasalig ka sa Dios. Unsa ilanan sa tawo nga nagsalig sa Dios, kontrolado ang iyang utok sa gahom sa Ginoo. Manandi siya basta-basta malisang, mahadlok. Kung naa sa ikahadlukan, dili ang sitwasyon. Ang Dios nga pwede mo kontrola sa sitwasyon. Amin lan? Asa man si Allah? Amen. Si David nagingon, kung atong kahadlok na kaniya, walay makulang sa atoa. Hallelujah. Pero kung ang atong utok, naaras mga ordinaryong mga butang, it will shut the door of God's move. Are you following? That's why, this year 2024, we need to always ask the Lord to help us to carefully guard ourselves against any form of fleshly mindset. Sa pagsugod aning tuiga, gwardyahan, mangayo tagkaalam sa Ginoo Lord, tabangi ko Lord, nga magwardyahan, kini nga akong utok Lord, kay kung di ni mo ni magwardyahan, bisag unsa rin masuda ni, bakukang, uk-uk, ana, figurative na ha. Daghan pwede ideya mo sunod dinhi nga kaaway sa Dios, dili kahaom sa kabubuton sa Ginoo. Kung kulang ang kontrol sa Dios sa atong panghuna-huna. Mao na nga kun dunay usa ka importanteng butang nga himo na tong priority sa atong mga prayers. Lord, help me. Tabangi ko Lord, nga careful ko Lord, nga bantayan nako ang akong hunahuna nga dili mamansahan sa panghuna-huna nga unod nun, by not allowing this mindset to be polluted by any fleshly desires that will make us enemy of God. Amen? Mana sa atong hangyoon si Lord, Lord, tabangi ko Lord, nga ta dili ni mamansahan ba og panghuna-huna nga yutanon. Amen? Kay lagi gusto nato nga walay makulang sa ato. Muna ingon ni David, when we put our trust in God, when we allow the mind of the master to be our mind, to be the master of our mind. No, we do not lack good things. Maningon sa scripture. Kaysa na din ni, kanang gusto ni mo di ka makulangan karong tuiga. Kaysa na din ni, gusto ni mo nga magbusagak ang mga panalangin sa Ginoo sa imo. What we need is to ask God to help us to guard our mind. Tabangi ko Lord, magwardyahan ning utuka ni kay basta ra ba nimo open na gani sa kong cellphone, maglaraw-liraw ning utuka.
Daghan kay musud aning una-una. Apil ang mga insecurity, mga anxiety, mga daghanang mga pagbati, mga unsa, musulod ani. Muna pagwardyahan, patabang ta sa Ginoo, Lord, tabangi ko Lord. Nga dili ni siya masambugan, di siya mapulyot bitaw, dili siya matakdan o ma-impluensyahan sa unsa man nga mga kalibutanon nga mga butang. Nga mo'y muhandos ka nako, nga mahimo akong kinabuhi supak sa imong katuyuan. No? Kay gusto lagi nato nga mulihok si God. Amen? Kisa na din gusto nimo lihok ko ni God ang imong kinabuhi. Kabalo ka, kung si God na gani mo lihok sa imong kinabuhi, wala gyud makulang sa imo. Everything you need, you will receive. Walay makulang sa ato. Hallelujah. Kaya, sabi ng Romans chapter 12, si Paul gyapon nagsulat ani. Tanawang chapter 12 verse 9. Ingon ni Apostle Paul, don't just pretend to love others, really love them. Reminder ni siya, ayaw lang pagkunwari nga love ni mo siya. Yun. Pero ang next line mo ay akong ganahan. Ingon niya, hate what is wrong. Hold tightly to what is good. That's what love is all about. Kung gaingon ka nga gugma nimo, gugma nimo siya. Kung gaingon ka nga higugma nimo sarili, ang ingon niya din ni, hate what is wrong and hold tight to what is right. There are people nga wa sa kasabot sa gugma. Why? Wrong mangyapon gina-embrace niya. Wrong nga principle, wrong nga mindset, wrong nga desires, wrong bitaw. Pero ingon sa Bible, if you love someone, especially yourself, love it. By how? By hating what is wrong and hold tightly to what is right. Nini, gi-remind ta ni Lord. Ano yung kinabuhi Bisan pag ingon ta na ngalagat ta sa Ginoo, pero ang atong gina-embrace wrong, dili siya makatabang. That's why the Bible said, hold tight to what is good. Amen? Hallelujah. So, ambag ta sa ikaduha, para madali na ta. So, una na itong gihatag ni Paul nga comparison, ang fleshly desire, carnal desire. Moto siya, medyo negative siya nga side. So, gipakita gid sa Bible, nga kung kani i-adapt nato ang fleshly minded, it will destroy us. Pero ikaduha nga mindset is a spiritual mindset. Balik ta sa verse 5. Sa NIV, ingon niya. Verse 5. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what the nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. So makita niyo mong comparison? So, those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. So, doon ay tulo ka description atong gibutang din ni when we talk about spiritual mindset. Ang spiritual mindset dahil nga gisgutan ni Apostle Paul nga nag-set sa ilang thinking to what the Spirit desires. Number one is about a spiritually minded person that allows the Holy Spirit to control their thoughts, desires, and behavior. Ang tao di ay nga maingon nato spiritually minded person siya. It is someone that allows the Holy Spirit to control
their thoughts, their desires, and their behavior. Mo ang spiritually minded people. Una siya mo buhat, una siya mo sulti, una siya mo express sa iyang pagbati. Ginauna niyang Ginoo. Tungod kay kontrolado siya sa Espiritu Santo sa Ginoo, ang iyang mga desire sa Espiritu. Unang, usay makadungog ko sa mga Kristiyano mga Lord, tama ba ni Lord? According ba ni sa imong desires? Kining akong buhaton? Malipay ko makadungog ana nga confession. Because it simply means that the person is now controlled by the Holy Spirit of God. Una siya mulakang, unahon niya pagpangutana niyang sarili, Ginoo, mao ba ni ang desire nimo para nako? Ana. Sa akong behavior, Lord, mao ba ni imong desire? Sa akong mga desire, Lord, mao ba ni imo? Sa akong mindset, Lord, mao ba ni imo? Sa akong panguna-una, imo ba ni Lord? Mao na ang pangutana. A spiritually minded person always submits his thinking to the control of the Holy Spirit of God in all areas of his personal activities, even relationships and personal concern. It is because he is not satisfied with anything less than God's best. Ang tao nga spiritually minded, kanunay siyang gasubmitar sa panghuna-huna, sa kontrol sa Espiritu Santo. Sa tanang bahin siyang kinabuhi, sa iyang daily activities. Una, kitang tanan na atay daily activities. Lahi-lahi ang atong activities, di ba no? Base na sa atong trabaho, base sa atong talent, base sa atong tawag. Lahi-lahi ang atong mga activities. Ang spiritually minded person, gasubmit siya sa iyang daily activities sa control sa Holy Spirit. Mga tanong ko sa imo, inana ba ka? Tanawa, limar ka buk ni amin. Nada inana dahil pastor, na bisan sa atong personal activities, dapat isubmit na ito ka Lord. Yes. Gusto man ta mo succeed. Gusto man ta mag-harvest o good things. So munang necessary ang pag-submit sa control sa Holy Spirit sa Ginoo. Amen. Sa atong relationship, i-submit pa din na pastor? Yes. Yes. Munang katong gusto magminyo, ayaw mo pag-pray o partner sa life. Lord, tagay kong partner sa life. Dili na akong prayer sa usa ka tawo nga spiritually minded. Ang spiritually minded person, ang iyang prayer, Lord, give me a partner in my ministry. Tagaan ka ni Lord, ana. Pero partner in life lang, mamili man ta. Lord ka ng puti. Ngayo pa ka niya, mamili pa ka. Hinana man ta. Di ba na? Uy, kuha na. Hey, in Jesus' name. Ano? Ipagyan mo pagkagamit sa pangalan. Di mo ba? Di mo gamit sa rebuke. Dili man na rebuke, inaana ra. That's why when you ask something, when you desire something, ask yourself, Lord, is it your desire for me? Is it your plan for me? Ano na siya? Amen. Kaya lagi, gusto na ito, og hapsay nga ugma. Gawas kung mamahala lang ta, bisa kung sa Lord, napamahala man na. Pero kung klaro, ang imong utok, ang imong una-una, gigamhan sa Ginoo, dili ka gusto og less. You want best. And only God can do that. Only God can give you the best.
Oh. Muna, nagsugod kog pray sa Ginoo, Lord, tagay kog ministry car. Ministry car. Ay, si Lord, wag yun duha-duha. Sirit pas manatad. Oh, dingo. Ministry car man. Bugnaw, sinaw pa. Ministry car man. Kay kung personal car lang imong gusto, ilaag-laag ra na nimo. Kay personal man nimo. Pero ministry car, tagaan ka sa Ginoo. Si Lord pa'y mo pili para sa imo. Wa pa ni masaki sukad ni sa ubang mga tao. Una ni nga project, una ni nga model. Ana pa, ihatag sa Ginoo sa imo. Ang pinakaunang nahimo mo ihatag sa imo. And I experienced that. Pinakauna nga kolor sa tibok Pilipinas. Ihatag ni Lord sa kuha. I was so excited, Lord. Sikot kagandagan, mga tao muling, ala, naaday na nga kolor. Next year pa ni mo gawas, Brad. Pero gihatag ni Lord sa kuha karon advance. Ang ingon sa manufacturer, 2023 mo gawas ni siya nga color. 2022 gihatag ni Lord sa ako. Ang first nga unit. Gamay ra na siya. Para sa uban dili siya importante, pero para sa kuha importante kay siya. Because I believe God's heart is for my best. Is for my good. That's why very necessary to ask the Lord to take control upon our mind. Amen? Kinanglan masabta nato na pag-ayo. A spiritually minded person is also his desire also is always for God and His purposes. Mo nang spiritually minded person. Ang iyang desire, kanunay gyud sa Ginoo ug sa katuyuan sa Dios. Ana. Mo ni desire sa spiritually minded person. Mo si David, ingon niya sa Salmo 42, versikulo 1, butar ko palihog. As the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. As the deer longs. Kini di ang deer, ning usa bitaw, usa, deer. Pero kung daghan na sila, amot nga nung usa gyapon pangalan, dapat daghan. Na mga binisaya na to, mga kulang gid siya idea ba kay ang tawag sa deer usa. Nya kung daghan sila usa gyapon o usa, mga usa. Ang deer di ay usa sa talent sa deer. Aka na bang motivation bitaw niya? Deer loves to drink water. Muna nga, dali ni sila matukob bitaw sa mga crocodile, sa mga lion. Kay mga lion kabalo asa mo adto ang deer, tubig na sila mo adto. Kay magbaklay na sila tagpila kilometro, nya tungod kay kusog sila managan, kinahanglan sila og daghang water sa ilang system. Muna ang leon, ang mga crocodile nga mga manunukob kaayo, dito na sila gahulat kung asa dapit ang streams of water. Asa dapit ang sapa, ang mga limaw, dito na sila di na sila mulihok ang mga leon o mga crocodile. Kanya hulaton na nila nga muabot ang mga deer para tukbon. Ana. Because some of these animals realize that deer really loves to drink. Unya gihulagway ni David, ang mga Kristiyano, kansang huna-huna gigamhan sa Espiritu Santo, gapangandoy gayod sila sa presensya sa Ginoo. Ang Kristiyano, sama siya sa usa, nga gapangandoy kanunay sa tubig sa Dios. Muna nga, usa sa
ginahandom gyud sa usa ka Kristohanon nga gigamhan sa Ginoo kana yung pagsinati sa gahom sa Ginoo, pagsinati sa presensya sa Dios. Muna pag naitawag og tigom, di gina siya magpaulahi. Di na siya magpaulahi. Para ana ka Kristohanon, to ka spiritually minded siya, ang iyang pangandoy gayud ang presensya sa Ginoo. Oh. Di gani siya makontento sa tigom diri. Pag abot sa balay, naana siya personal nga debosyon sa Ginoo. Naana siya personal nga prayer, personal nga study sa Bible, personal nga pagsimba sa Ginoo, personal. Kay lagi ang tubig manggod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, gikinahanglan nato pag-ayo. Pagtagbaw ta sa presensya sa Ginoo, walay mga butang sa kalibutan, muhana pagtintal sa ato. Tungod kay tagbaw ta sa presensya sa Ginoo. Ug ang presensya sa Dios mao'y mulukop sa atong kasing-kasing. Nya mao na siyang makatagbaw sa kahawang sa atong kinabuhi. Mao na daghang mga tao dali mahulog sa tentasyon kay hawang ang iyang kasing-kasing, dili puno sa presensya sa Ginoo. Mao na ingon ini ang spiritually minded person always desires God and His purposes. Muna ikaw, putanon mo sarili. Kana nga pagkasulti ba? Ang spiritually minded person di ay always desires God. Tinood ba na sa imo? Nga si God ang imong desire. Gabasa ba kag Bible early in the morning? Salamat sa 12 ka buklod nag-amin. Gapray ba ka mabuntag sayo? Una ka magyaw-yaw sa imong mga anak nga dugay kay mamangon. Nanay 14 ka buk nag-amin. Malipay ba ka magkanta para sa Ginoo? O tingali kayo mong kanta-kanto ka ng 2 by 2. Anak na gyapon. Nga itong isa ka Kristohanon nga kanta siya, I love you, Lord, kung alam mo lang. Nakurat siya ba kay, ang next nga line, naiinis na ako sa iyo. Ano man? So, apin ako Christian song to da. Sigilig paminaw ang mga FM. Mo nang hasta ng kanta abinyag Christian. Siga yung mata kay ang next nga line, naiinis na gud. Huh? In Jesus name. Kana taba, mo na tama nga rebuke. Sobra yung paminaw ng mga worldly song. O kanta para baka worldly song. Nya Christian ka? And you never love the presence of God? You are not longing for the presence of God? Unsa may kusog nimo ikaasdang sa mga tentasyon sa demonyo? Wala. Mo na daghang Kristiyano uga kaayo. Paistoryahon nimo, partindagahan ng istorya. Pero sa Bible, di ka memorize of John 3:16. Kaluoy pod. Luoy ayo. Yun na? Kuhitay mo sarili. Hoy, pagkuha na, pagtarong na. Sarili lang kuhita. Ayaw ang pikas kay, ikaw di ay, anaon makana. Ay sarili lang. Pagtarong na. Amen. Palakpakan na to si Lord. Si Jeremiah, naasay sulo sa mga pagkasulti. Chapter 15, verse 16. Inaning pag-ingon niya. Si Jeremiah, when I discover your words, I devour them. Grabe gid nga pagkasulti ba? Sa dihang nadiskubrihan ako ang imong mga pulong Ginoo, gikaon nako sila. Uy, ang pulong sa Dios, kaunon di siya. So di ay tingali nagkuha si Matthew. Sa diya nagsulat si Matthew na, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Mao din ingon Jeremiah nga, ang pulong di ay sa Dios pagkaon sa atong kalag. Mana kung hangulta sa pulong sa Ginoo,
tambok ang atong espiritu. Pero kung puasa ta pirmi sa pulong sa Ginoo, kay wa kitay basa-basa, wa tay kaon-kaon, mao nang niwang kaing kalag. Oh. Tara, kumusta man ka? Ay, brad, oy, mao lang gihapon. Tara, to na ta, magtigom na ta. Brad, oy, daghan mo kog labunon. Perting niwanga gyud ang kalag, anak. Oh, brad, oy, may magtabantay sa tindahan. Ano man, sila nilang ko sana, ay, sayang man ang halin. Ano ba? So makita niyo ang utok niya, asa nakapuntirya. Pero nga no, maglinog, biyaan malagitanan. Mudagan, wala pa short. Gandirwira. Dagan sa kaos. Unang sa baka, linog, kusukayo. Biyaan malagitanan. Tama? Kaya usahay ba? Usahay si Lord bitaw. Kana mangumidya bitaw si Lord sa tuwa. Tayo gunta kadali. Para man lang guna makamatata. Kini mga butang nga, nakapuntiri ang atong utok. Mawala rin siya. Siyang naigahom. Nga tinuod yun makahatag o katagbawan sa atong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Time na? Kano saan nato ni mahuman? Anyway, 5 minutes. So ingon si Jeremiah, when I discovered your words, I devoured them. I eat them. I eat them. They are my joy, my heart's delight, for I bear your name, O Lord God of heaven's armies. Tungod kay Kristiyano ko, galanlan ko sa mga pulong mo. Maragana ba? Tungod kay Kristiyano ko, because I bear your name, ibit-bit na ko ang imong pangalan, Kristiyano ko, kakaon ko sa mga pulong nimo. Muna yung ni Jeremias. And because his thinking, his desires, his behavior of this person is governed by the standard of the scriptures that pleases God, it leads the person not only to life and peace, but for greater harvest of good things from God. Muna'y idea. Muna kung ang tao, uhaw kanunay sa presensya sa Ginoo o sa mga pulong sa Ginoo. Kanang tawhana, tungod kay nakahimuot siya sa Ginoo, kanang tawhana, musangko nga to sa kalipay o sa kinabuhi. O dagkong ani yang maangkon sa kinabuhi, kikan sa mga kamot sa Ginoo. Ikaduhang idea, spiritual mindset, is also about a spiritually minded person that allows the love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness, the gentleness, the fruitfulness, and the self-control of the Spirit to flow through Him. Mga spiritually minded people. Ang fruit sa Spirit mag-manifest sa iyang life. Ana. So that their lives will become more available and more useful for God's purposes. Muna nga namin ang Kristiyano, gamit kay sila sa Ginoo. Mapuslanon kay sila sa gingarian sa Ginoo. Kay lagi, ang ilang kinabuhi, ang ilang pangunahuna, espirituhanon. Kay ginatugutan nila ang bunga sa espiritu madayag sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Ikatulo, but not the least, spiritual mindset is also about a spiritually minded person that allows the Lord Jesus Christ to conquer all temptations because they rely on the Holy Spirit of God to overcome evil with good. This is the reason why spiritually minded people experience real freedom. It is because they consider the Holy Spirit as the source of their strength instead of themselves and other people. Pag ang atong pagsalig nasa pagkontrol sa Holy Spirit sa Ginoo, dili sa ubang tao, dili gani sa atong kaugalingon, ang mahitabo, masinati nato
ang paglikon sa Ginoo sa ato nga walay unsang dagway sa tentasyon mugapos ka nato. Hallelujah. Mao na nga dinhi gihulagway ni Apostle Paul ang duha ka klase nga pangutok, fleshly minded o spiritual minded. So sa akong gingon sa sugod, ang atong goal karong adlaw is for the mind of the master to be the master of our mind. So how can we do that? In closing, unsaon nga mahimong ang mind sa master, mahimong master sa atong mind. Colossians 3 verse 1. Tanawa ang New King James Version. Unsa ingon niya dinhi? If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on things of the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Ang gingon dinhi, tungod kay kita na bag-o pinaagi sa atong Ginoo sa Kristo, when we surrender our life to God, we make Him our Savior and Lord. Tungod kay inaana ta, ingon niya, seek the things which are above. Atong pangitaon. Oh, pangitaon nato. Ang mga butang nga Diyos nun. Kay bisan pa saad sa Diyos nga punon ta niya, pero kung di nato pangitaon, walay mahitabo sa ato Wala ingon ini, pangitaa ang Diyos nun nga mga butang. Amen? Nga naa kang Kristo. Amen? So kung natay bisihan karong tuiga, pangitao na to ang mga butang nga Diyos nun nga naa sa atong Ginoo Kristo. Sa unsang paagi, verse 2, by setting our mind on the things above, not on the things on the earth. Atong ipuntirya ang atong panguna-una sa mga butang nga langit nun, dili sa mga yutan-on. For you died, and your life is hidden in Christ. Kaya kita patay naman, kaya makasasala man ta. Pero salamat, kaya sa dahil si Kristo namatay sa cross, kita gilansang uban kaniya. Kung sa diyang nabanaw sa pagbalik, kita usab nabanaw diha sa bagong kinabuhi. Ya tungod kay niata sa atong journey sa bagong nga kinabuhi, atong ipuntirya ang atong unahuna sa mga langit ng mga butang. Dili sa mga yutanong mga butang. For what reason? Anang verse 3. Tanang verse 3. Ingon niya. Verse 4. When Christ, who is our life, appears, inig padayag unya sa atong Ginoo. Hapit naman sa akong padayag. Inig abot atong adlaw, magpadayag ang Ginoo sa atuwa. Tungod kay siya nga atong kusog, siya nga atong kinabuhi, siya nga atong tanan. Ingon niya dinhi, then you will also appear with Him in glory. Kung siya nga atong tanan, kung siya nga atong kinabuhi, siya nga atong panguna-una, kaya atong gipuntirya ang atong panguna-una sa mga langit ng mga butang, inigpadayag niya. Hindi kabot sa adlaw magpadayag siya, ikaw usab will appear with Him in glory. Kini nga pagkasulti, He's talking about na kung karon pa lang kontrolado ta sa gahom sa Ginoo, inigpadayag sa atong Ginoo, kita usab ipadayag ngadto sa iyang kahimayaan. He's talking about eternally with Him. Eternal life with the Lord. Nagkisa na din nangadoy ka nga one day,
masinati nato ang lunlun kalipay uban sa Ginoo sa wala na katapusang panahon. Kung amen, kinahanglan karon pa lang daan atong tugutan ang Espiritu Santo nga mokubot sa atong una-huna. Ayaw palabi sa mga butang ayutanon kay lumalabay ra na. Amen? I'm not telling you to stop your job. I'm not telling you to stop your business. Go. Unsay gihatag ni Lord sa imong nga talent, negosyo ka, magtrabaho ka, go. But never forget that our mind must be controlled by the Spirit of God if we want success in life. Amen? So manindog taon niya, kini atong i-pray. I will give you time to come before God personally and ask the Lord to help us, to help you and me, to recognize unsa gyud, asa gyud nato implastar ang atong unang-una. Kaya karon giklaro man sa atong pagpamalandong nga usa lang gyud ang ideya nga gusto sa Ginoo. Nga siya gyud ang tipik sa imong una-una. Kay siya lang ang buktong makahatag og kalampusan, tinuod nga kapahulayan, tinuod nga kagawasan, tinuod nga paglambo, tinuod nga kadaugan sa atong matag kinabuhi. So as we bow our head and close our eyes, while our musician will be singing to us softly a song, ayaw sabay kanta sa ilaha. Itang tanan, muduol ka sa Ginoo. Kunya, hangyo na to si Lord. Lord, tabangi ko, Lord. Di ko gusto, Lord, nga mahimong liraw ang akong una-una, Lord. Gusto na ko nga focus ang akong una-una, Ginoo, sa mga butang sumala sa imong katuyuan. Di ko gusto, Lord, mahimong kaaway nimo. Di ko gusto, Lord, mahimo kong oposisyon sa imong kasuguan. Di ko gusto, Lord, mahimo kong oposisyon, mahimo kong hostile sa imong kagustuhan. Gusto na ko, Lord, ang imong kabubuton ang matuman. So, Lord, help me. Come on, close our eyes. Close our eyes, bow your head. Kamong mag-pray, dili ako. Ang iyo si Lord, katabangan ka.